Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi sa inyong lahat. I am Edwin Kanakan Kamat from the group 6. So I am the first reporter in this group. My topic is about assessment development cycle. So ano nga ba itong assessment development cycle, or kung paano ba ito umiikot? The assessment development cycle is a systematic approach to creating effective assessment. So, systematic meaning may mga process or stages itong sinusundan. Narito yung mga general outline of the process. Number 1 is planning. This involves identifying the purpose of the assessment, the skills or knowledge to be assessed, and the intended audience. Okay, so dito sa stage na ito is pinag-isipan or pinagpaplanuhan ng mga teachers kung ano yung skills or knowledge ang dapat nilang ma-improve sa kanilang mga students. Dito inaalam ng mga teachers kung ano yung objective na gagawin nila para mas madaling makuha ng mga estudyante yung ituturo nila. The type of assessment is also decided at this stage. Ang assessment kasi is may dalawang type. Yun yung formative and summative assessment. Sa definition ng assessment development cycle, ito ay systematic. Itong formative and summative na ito is hindi pwedeng magkabaliktad. Formative kasi is ongoing and is used throughout the learning process to check student understanding and progress. So, ongoing siya. Itong ginagawa natin ngayon is matatawag na formative kasi nga ongoing. So, ito yung nangyayari ngayon. And the summative naman is typically done at the end of the unit. Ang example nito is yung final exams, standardized tests, like bar examinations, and end of unit tests. Yan yung mga example ng summative. Yung sa formative, ang sample niya is yung mga quizzes, class discussions. Yan. So, number 2 naman is design. In this stage, the actual assessment items are created. So dito naman ginagawa na ng mga guro ang mga assessment item. Assessment items is yung mga like modules or yung test papers. This could be multiple choice questions or essays, projects, or any other form of assessment. The design should align with the learning objective identified in the planning stage. Nagbabase sila kung ano yung nakita nila doon sa first stage. Nag-adjust sila sa kung anong gagawin nilang assessment base sa kung ano yung pwedeng ma-improve sa knowledge or skills ng kanilang mga student. So number 3 naman is development. Here, the assessment is assembled and prepared for distribution. This could involve formatting, creating an answer key, and ensuring the assessment is accessible for all students. Binubuo na nila yung or prepared na sila for distribution. Ang makaganapan naman sa stage na ito is yung paggawa nila ng mga layout ng test papers, paggawa ng modules, and yung answer key. Kailangan nilang gawin doon. Sinisiguro din ng mga guro na accessible sa lahat ng student ang kanilang output. So, ibig sabihin, accessible. Ang example nito is yung kagaya ng sa Google Classroom. 'Di ba may binibigay yung teachers na task, tapos binibigyan tayo ng link. So madali nating nakukuha yung napapasukan yung task kasi nga accessible. Yung link kasi is madali lang, one click mo lang doon ka na sa task na binigay sa iyo. Yun yung example niya. Number 4 is implementation. In this stage, the assessment is administered to the target audience. This could be in classroom or online. Sa stage naman na ito is ibibigay na sa mga student yung kanilang mga modules or test papers na pwede ito sa online or sa face-to-face. Kung sa face-to-face, makukuha agad ng student yung bibigay sa kanila yung test paper nila in actual. Kung naman sa online is yung link ang makukuha nila. Sa Google Classroom sila kukuha ng task. Doon sila magbibigay ng task sa Google Classroom. Okay, so number 5 is analysis.
After the assessment is completed, the results are analyzed to determine if the assessment was effective. So pagkatapos ng examinations, titingnan ng guro kung ano yung result ng kanilang ginawang assessment, kung naging effective ba yon. This could involve item analysis, which look at how individual questions perform. Titingnan ng mga guro yung test papers kung paano ba nag-perform yung mga student nila, at pagkatapos nun ay doon sila magbibigay ng overall scores. And then number 6 naman is review and revision. Based on the analysis, the assessment is reviewed and revised as necessary. This could involve removing or revising questions that didn't perform well, adjusting the difficulty level, or making other changes to improve the effectiveness of the assessment. So base naman dito sa base sa analysis, yung assessment is titingnan ulit ng mga teachers kung ano yung nakita nilang hindi masyado naintindihan ng mga student, is pwede nilang palitan, or pwede nilang mas ituturo pa nila yun ng maayos sa mga estudyante. Mag-adjust sila sa level ng difficulty nung ginawa nilang assessment. Halimbawa, nasa level 10 yung ginawa nila, is gagawin nilang level 8 or level 5 or mas mababa pa, hanggang sa makita nilang mas makuha na ng mga student nila kung yung ibibigay nilang assessment. Upang mabigyan din ng chance yung ibang medyo mahina yung catch up sa explanation ng mga teachers. This one is the repeat the cycle. The revised assessment goes back into the planning stage for the next cycle. The cycle is repeated as many times as necessary to create an effective assessment. Sa title pa lang niya is cycle. A cycle refers to a series of events or processes that repeat in the same order. At sa hindi makuha ng my student yung objective na binigay or yung assessment na binigay ng teachers, hanggang sa makita ng teacher na medyo nahihirapan pa yung mga student, ay ulit-ulitin nila yon, babalik sila sa first stage, which is the planning, hanggang sa maging effective na yung assessment. Yun yung cycle na nangyayari sa assessment development cycle. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat, sukran, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Suaday Kambal from Group 6. Our recent topic is all about test item formulation. Test item formulation refers to the process of creating individuals' assessment question or tasks that are used to measure student learning and achievement. Effective test item formulation is crucial for designing assessment that accurately evaluate the intended learning objectives. Ang test item formulation, ang pagproseso ng paglikha ng mga individual na question upang masukat ang mga natutunan nila sa pag-aaral. Mahalaga sa mga estudyante na matutunan nila kung ano ba ang test item formulation para madali silang makapasa sa test or task nila. Here are some key principles and guidelines for formulation test items. Number 1, alignment with learning objectives. Ensure that each test item is directly aligned with a specific learning objective or set of objectives. The wording and content of the item should clearly reflect the intended knowledge, skills, or abilities being assessed. Ang alignment with learning objectives ay dapat malino na ipahayag or malino na i-explain ng mga guro ang mga nakatala or nakasulat sa kanilang mga test paper, at para madali mag-gets madali malinawan ng mga mag-aral ang mga nakasulat sa kanilang mga papel, at para madali silang
makapasa sa kanilang mga exam. Number 2 is clarity and consonance. Write test items that are clear, concise, and ambiguous. Avoid complete sentence structures, unnecessary jargon, or confusing language that could distract or mislead the student. Clarity refers to using simple, straightforward language that conveys the message precisely without ambiguity or confusion. This involves choosing the right words, structuring sentence logically, and providing sufficient context. Ang clarity ay tumutukoy sa paggamit ng simpleng prangkahan na pananalita ng mga nag-ahatid or nagme-message na tama nang walang kalabuan, nang walang kasinungalingan o kalituhan. Kabilang dito ang pagpili ng mga tamang salita or logical na pagbuo ng mga pangungusap at pagbibigay ng sapat na context. Ang conscience naman ay means expressing something in a clear and brief manner without unnecessary words or details. Concise communication is efficient and to the point, conveying the key information without extraneous context. Nangangahulugan ito ng pagpapahayag ng isang bagay o isang malinaw at maikling paraan ng walang mga hindi kinakailangan na salita o detalye. Ang maigsi na komunikasyon ay mahusay at to the point or direct to the point na nag-ahatid ng mga pangunahing impormasyon ng walang labis na nilalaman. Number 3, appropriate cognitive levels. Align the cognitive complexity or the test items with the desired level of learning, such as remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, or creating. Use appropriate verbs that reflect the intended cognitive levels, such as define, explain, apply, analyze, evaluate, or create. The cognitive levels refers to the different stage or degrees of intellectual functioning and understanding. When communicating information, it's important to consider the appropriate cognitive levels of the target audience to ensure the context is accessible and affected. Tumutukoy ito sa iba't ibang yugto antas ng intelektual na pagganap at pag-unawa. Kapag nagbibigay ng impormasyon, mahalagang isaalang-alang ang mga nasasabi ng antas ng cognitive ng target na audience upang matiyak na access at epektibo ang nilalaman nito. Number 5, variety of item types. Use a variety of item formats such a multiple choice, true or false, matching types, short answer, or essay to access different types of learning and skills. The choice of item type should be based on the learning objectives and the specific skills or knowledge being assessed. The multiple choice. This item present questions or statement followed by sexual response options, with the test takers selecting the correct or base answer. The multiple choice items can assist a wide range of knowledge and skills from recall to higher order thinking. Ang example ng multiple choice ay ito yung
lagi nating nakikita sa mga test paper na example ay A, B, A, B, or C. The true or false, these items present a statement and the test taker must determine whether the statement is true or false. The true or false item are useful for assessing basic factual knowledge and comprehension. Ang halimbawa ng true or false ay ito yung ito yung palagi natin nakikita sa ating mga test paper na hinahanap natin kung saan ba ang tama or mali. Matching types. These items require the test taker to match or pair items from one column with corresponding items in another column. And matching types item can assist the ability to recognize relationships, make connection, or demonstrate understanding of concept. Ang matching types ay ito yung nakasulat sa test paper natin na column A or column B. Kung saan sa column B ay sa column B doon natin inahanap ang mga nakasulat sa letter A kung saan ba nakatugma yung meaning ng nakasulat sa column A doon sa column B. Short answer. This item required the test taker to provide a brief written response to a question or prompt. The short answer item can assist deeper understanding application of contract responses. Ang short answer naman ay ito yung may naiisip tayong answer na pwede natin ilagay sa mga test paper natin pero hindi siya kompleto. Short lamang siya para makasagot lamang tayo sa ating test paper na or tinatawag nating short answer. Essay. This item required the test taker to compose an extended written response to a question or prompt or probe. Essay item can evaluate higher order thinking skills such as analyze sentence and evaluate. The performance base. This item involved the test taker demonstrating a skills or completing a task rather than just selecting or providing a response. The performance-based items can assist practical skills, problem solving abilities, and the application or knowledge in real-world context. The constructed response. This item required the test taker to generate a response rather than selecting from determined option. The constructed response item can include short answer, essay, or other formats that allow for more open-ended and creative responses. Number 6, distractor and alternatives. For selected response item example, multiple choice ensure that the distractors and correct options are plausible and based on common student. Misconceptions are errors for constructed response item. Example, a short answer is or essay. Provide clear and specific instructions for the expected response. Okay, let me provide an explanations for distractors and alternative in the context of multiple choice. Distractors are the incorrect answer choice present alongside the correct answer in a multiple choice question.
Their purpose of distractors is to test the test takers' understanding and knowledge, not just their ability to recognize the right answer. Good distractors are plausible options that seem reasonable to some who does not fully understand the concept being tested. Distractors should be designed to be attractive to those who have common misconception, a particular knowledge about the topic. The instructor should be clearly distinct from the correct answer, not just a minor variation of it. The alternative refers to all the answered choices presented in multiple choice questions, including both the correct answer and the distractors, and a well-designed multiple choice question. The alternatives should be of a roughly equal length and grammatical structure to avoid uh, cu- uh, choosing the test taker. The alternative should be logically independent of each other, not overlapping or related, in a way that provide hints the placement of the correct answer among the alternatives should be randomized to prevent patterns that could be exploited. Fairness and accessibility ensure that the test items are free from bias, discrimination, or cultural insensitivity. Consider the language proficiency, reading level, and accessibility needs of the target student population. The fairness in assessments refers to ensuring that the evaluation process and criteria and equitable and unbiased. This means that all test takers are given an equal opportunity to demonstrate their knowledge and skills, regardless of their background, demographics, or other personal characteristics. Fairness involves designing questions and tasks that are free from cultural, linguistics, or other bases that called linguistic or other bias that could advantage or disadvantage certain groups or test takers. It also means providing appropriate accommodation and modification for test taker with disability or special needs, so they can participate on an equal footing. Fairness ensures that the assessment measures what it is intended to measure without irrelevant factors influencing the result. And the accessibility in assessment refers to the design and delivery of evaluation in a way that allows the widest possible range of the test taker to access and engage with the content. This includes ensuring that the assessment materials instructions, instructions and response formats are clear, understandable, and navigable for individuals with diverse abilities and needs. Accessibility consideration may involve providing alternative formats, for example, large print, audio, or braille assist,
assistive technology, extend times, or other accommodation. The goal of accessibility is to remove barriers that could prevent certain individuals from fully participating in the assessment process by making assessment assisted, accessible. The evaluation can more accurately measure the test taker knowledge and skills rather than their ability to navigate the assessment itself. Effective test item formulation requires careful planning, subject matter expertise, and an understanding of assessment principles and practice. By following these guidelines, educators can create assessment that currently measure student learning and provide meaningful feedback for instructional improvement. And that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hajar Bikasan and this is my report, Assessment Tools Development, the item analysis. So, what is item analysis? Item analysis is the act of analyzing student response to individual exam question with the intention of evaluating exam quality. And it is an essential step in the test development process because it helps ensure that the assessment tool is reliable, valid, and fair. So, ang item analysis ay isang process na ginagamit ng isang teacher on educational assessment. And yes, this is to evaluate the quality of individual exam question, also known as items. So, item analysis is collecting response. So, after ng student na mag-take ng exam is yung response nila sa each question ay i-collect. And this is also analyzing response. Ang ibig sabihin is response are analyzed to determine how well each question perform. So, ito yung tinitingnan ng teacher how many students answered each question correctly or incorrectly. So, and last important is ang item analysis is evaluating question quality. Ang ibig sabihin yung quality ng question is ini-evaluate ng isang teacher kung ito ba ay difficulty or discrimination. So, marami pang napaloob sa item analysis. Pero yung iba is i-discuss yun ng mga kasamahan ko sa grupo. Pero in this time, I will discuss you kung paano i-evaluate ang quality ng question. Kung ito ba ay item difficulty or item discrimination. Okay, dito naman tayo sa item difficulty. So, item difficulty is isa sa mga ginagawa sa item analysis. Dito, under siya sa kung paano i-evaluate ang quality ng isang item or ang isang question. Ito yung example natin sa item difficulty. Kung sa item difficulty is hinahanap natin or kinukuha natin is yung bilang ng nakakuha ng tamang sagot from lower group and upper group. So, sa mga student is may tinatawag sa kanila na lower group tsaka upper group. So, ang upper group ay ito yung mga student na nakakakuha ng mataas na marka sa exam. At ang lower group naman is ito yung mga student na nakakakuha ng mababang marka or score sa exam. So,
So, ito yung example. Meron tayong 30 student. Ang 15 sa kanila is nasa upper group. Ang 15 naman is nasa lower group. So, sa item difficulty is kinukuha natin yung bilang ng tamang nakakuha ng sagot. So, sa upper group is merong nakakuha ng 10. At sa lower group naman is 5. So, may ginagamit na formula si item difficulty. Ito yung mag-add tayo. So, yung upper group plus lower group divided to total number of students. Yung kanina is 10 plus 5 equal to 15 at i-divide natin yun siya sa total number of student divided by 30 students. So, kapag ito total natin is ang equivalent niya is 0.50. So, 0.50. Kaya naman dito tayo sa item difficulty table. So, dito natin hahanapin kung saan napabilang si 0.50. So, dito sa index is dito natin hahanapin kung saan siya pasok. So, kung nakikita nyo, dito siya sa 0.41 to 0.60. So, ang interpretation doon ay yung question is moderate at ang decision is mariretain yung item. Ngayon, dito naman tayo sa item discrimination. So, ang item discrimination is ito yung kung 30% lang ng mga student ang nakakuha ng tamang sagot. So, itinuturing ito na mahirap ang question. So, ang ginagawa ng item discrimination is to discriminate higher from lower. So, ito naman yung example natin sa item discrimination. So, sa item discrimination is gagamit din ng formula at table. Ngayon, kung sa item difficulty is nag-a-add sila, dito naman sa item discrimination is magsa-subtract. So, ito yung example, gagayahin natin yung kanina rin. So, itong item discrimination is kailangan, bago mo siya ma-identify na item discrimination, yung isang item is makukuha muna natin yung item difficulty. So, ito yung example natin. Kanina rin, meron tayong 30 student. May kung saan ang upper group is nakakuha ng 10 at sa lower group naman is 5. Ngayon, dito sa item discrimination is magsasubtract. So, 10 minus 5 equal to 5. Then, i-divide natin yun sa 30 sa total number of students. So, kapag ito total natin is ang equal niya or ang result niya is 0.17. Ngayon, dito tayo sa decision. Kung ang item is mare-retain, mare-revise, or mare-reject. So, yung kanina sa item difficulty, isang result doon is 0.50. Ngayon, at ang item discrimination natin naman is 0.17. So, ang result is pasok siya dito sa revise. Kung saan, yung item difficulty natin is 0.50. At ang discrimination natin naman is 0.17. So, dito siya sa revise. Mare-revise yung question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Hussein K. Kuday, Bahis 2C. Ang aking topic ay about reliability at measure of relationship. Okay, what is reliability? Reliability refers to how consistently a method measures something if the same results can be
consistently achieved by using the same methods under the same circumstances. The measurement is considered reliable. You measure the temperature of a liquid sample several times under identical conditions. Okay. Ang reliability daw ay tumutukoy sa kung gaano palagi ang sinusukat ng isang pamamaraan ang isang bagay. Kung ang parehong resulta daw ay maaaring patuloy na makamit o maresolba sa pamamagitan ng paggamit ng parehong mga pamamaraan sa ilalim ng parehong mga pangyayari. Ang ibig sabihin, ang resulta ay makamit sa pamamagitan ng parehong pamamaraan o yung ginamit ay magkapareho at parehong mga pangyayari. Ang measurement na yun ay matatawag na reliable. Kaya siya tinatawag na reliable ay dahil sa nakamit yung resulta dahil sa paggamit ng parehong pamamaraan sa ilalim ng parehong mga pangyayari. Ang ibang halimbawa nito ay yung pagsusukat mo ng temperatura ng isang sample ng likido ng maraming beses. Ibig sabihin, paulit-ulit mo itong tinitesting yung temperatura ng likido sa ilalim ng magkaparehong mga kondisyon. Kung magkaparehong yung kondisyon na ginagawa mo ay makakamit mo yung resulta na hinahanap mo. At yun nga, at ibang halimbawa nito ay ang teacher ay gumawa ng exam or pag-exam sa kanyang mga estudyante ay may score siya na dapat na maabot ng estudyante or magandang resulta ng score ng kanyang mga estudyante ay ang gagawin ng teacher ay gumamit siya ng parehong mga pamamaraan sa ilalim ng parehong mga pangyayari para mas madali o madalian yung mga estudyante na makuha yung higher score or yung magandang resulta sa pamamagitan ng mga parehong paraan na yun sa ilalim ng parehong pangyayari. At para madaling maintindihan ng kanyang mga estudyante yung gagawin niya na exam, halimbawa. Number 2, measure of relationship are statistical measure which show a relationship between two or more variables or two or more sets of data. Ang ibig sabihin na ay mga statistical na sukat na nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga variable o dalawa o higit pang set ng data. At ganun nga kung isang tao ay nasukat mo na o nakita mo na ang pag-uugali nito ay doon mo na maumpisahan o doon nga na makagawa ng hagbang kung paano mo siya patutunguhan. At doon na mag-uumpisa yung tinatawag na relationship dahil sa data or information na nakikita mo sa kanya or naririnig mo about doon sa pag-uugali ng isang tao. At yung pagiging magkaibigan or relationship ay maaring negative or positive or wala kang relationship sa isang tao dahil nga hindi kayo magkatugma ng pagkaugalian or ugali. If one variable tends to increase at the same time that another variable increases, we would say there is a positive relationship, positive correlation between the two variables. If one variable tends to decrease as another variable increases, now we would say that there is a negative relationship, inverse correlation between the two variables. It is also possible that the variables might be unrelated to one another na no correlation, so that you cannot predict one variable by knowing the level of the another
variable. Okay, may posibilidad na magsabay tumaas yung variable ng dalawang tao. Kapag tumaas yung variable nila sabay magtaas ay maaaring magkaroon sila ng positibong relationship. Halimbawa nito, kung ang teacher at saka student ay maganda ang kanilang ugnayan, ay maaaring magiging maganda din ang kanilang relationship. Ganun na nga. At parehon magkasundo sa halimbawa sa exam, walang masyadong reklamo lalo na sa teaching, o yung teacher naman ay wala ding reklamo sa mga student dahil palaging ginagawa ng student ang kanilang mga assignment. At yun, nagkakaroon doon ng positibong relationship. Okay, sa pangalawa naman ay may posibilidad na yung teacher lang ang tumataas ang variable, o di kaya yung student, o di kaya sa magkaibigan ay isang tao lang ang tumataas, yung iba ay hindi. Ang ibig sabihin nito ay hindi sila magkasundo doon sa isang gawain or doon sa isang subject or doon sa assignment na ginawa ng teacher. Kaya nagkakaroon doon ng negatibong relationship. Dahil doon ay hindi na sila magkasundo at hindi na sila maaring pagsamain sa isang grupo. Halimbawa niyan. Dahil nga yung isa ay hindi tumataas, hindi sumasabay yung pagtaas ng variable niya doon sa isa dahil yung isa ay mababa ang variable. At sa pangatlo ay maaari ring walang ugnayan ang isa't isa. Dahil nga sa hindi nila masyado nakasama yung bawat isa sa kanila at kulang sila sa information ng bawat ginagawa ng isa sa kanila. Dahil doon ay hindi sila magkasundo or hindi sila maaring pagsamain sa isang grupo dahil magkaiba ang kanilang gusto. Dahil sa kulang sila sa information at data ng bawat isa. At isa pang dahilan ay na dapat hindi sila pinagsabay o pinagsama ay magkaiba ang kanilang level o kanilang kakayahan na naging dahilan ng hindi sila walang ugnayan sa kanilang dalawa. At ganun na nga kapag ang teacher o mga student ay palaging nagkakasundo ay yun ang positive ang kanilang ugnayan. Kapag isa lang naman sa kanila o kulang ng information ay yun ang tinatawag na negative relationship. Pag wala ng information ay ibig sabihin wala na silang positive or negative relationship. Hanggang dito na lang ang aking report. Maririnig natin ang continuation ng report na ito kay Joel Fikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Good evening everyone. My report is index of determination. First of all, what is determination? What is definition of determination? Now, is the quality that you show when you have decided to do something to do will not let any stop to you. Kumbaga yung determination na kung ano ba yung natatanging halimbawa nito ay yung mga gusto mo na kailangan mong ma-achieve sa buhay. Parang ganun yung pagkakaintindi ko sa determination. Kung wala kang determination, it means wala masyadong hilig sa mga bagay-bagay o mga halimbawa nito ay yung mga halimbawa nito ay pag-aaral. Now, index of determination is coefficient of the determination is a statistical measurement that examines how different is one variable can be explained by the difference in a second variable when the predicting the outcome of a given. Now, kung saan ay based on sa pagkakaintindi ko, hindi ko masyado siyang maiintindihan masyado actually.
admitted tayo doon. Admitted tayo doon na hindi masyado natin na master tong report na to. If ever na may hindi siya tugma dito sa report, ay humihingi po ako ng pasensya. Ang pagkakaintindi ko dito sa determination of statistical measurement o index of determination ay ito yung pagkakaiba ng mga estudyante na kung saan ay paano nila ma-achieve yung, halimbawa pag tayo ay nagpapagbigay ng exam, kung ano yung may sasagot nila, kung ano yung pagkakaiba ng mga kanilang ginagawa sa exam na yon. Kasi may mga estudyante na hindi nila masyado alam yung exam nila. Minsan ay nagkokopyahan na lang sila. Kung wala silang determination ay wala silang ganang mag-aral, kaya doon sa difference na yon is pwede natin silang masasabi na hindi sila masyadong interesado doon sa pag-aaral nila na yon. Dahil kung walang determination yung isang estudyante natin, is parang disappoint as a guro na hindi nila naka-catch up yung sinasabi o tinuturo natin sa kanila. Minsan ay nangongopya na lamang sila sa kaklase nila. Yun yung pagkakaintindi ko sa index of determination. If ever na may pagkukulang at ako ay humihingi ng kapatawaran. Okay, hindi ko masyado po na ma-master tong report na to, pero based on doon sa aking analyze, ganun po yung assessment kung paano nila matuto yung mga bata na dapat ay may mga determination sila upang sila ay matuto o makag-analyze sa mga ginagawa nila na mga assignment or doon sa exam na yan. Interreliability is measure of consistency of agreement between two or more radar or observer in their assessment, judgment, or ratings of a particular phenomenon of behavior it used in various fields including psychology and sociology, educations, medicines, and other, ensuring the validity and reliability their research for evaluation, na kung saan ay based on din doon sa aking pagkakaintindi o dito sa aking research is yung inter-radar reliability is ito yung halimbawa sa ating mga future educator, na kung saan ay pag tayo ay nasa intern na, ay may mga kailangan natin na i-assessment or yung mga pag-demo natin na kailangan doon tayo ma-judge o doon tayo kukuha ng grade doon sa evaluation na o research natin. O doon sa ginawa natin na halimbawa sa final demo, kung i-evaluate tayo ng mga guro kung ano ba talaga, kung papasa ba tayo doon sa kanila or hindi. Kasi kung pag-uusapan natin ang yung evaluation is marami siyang ibig sabihin. Sa halimbawa nito ay sambang banda na i-evaluate siya. Halimbawa kanina doon sa halimbawa nito ay sa mga guro, na kung saan ay every sem or every year ay ini-evaluate sila ng mga principals o mga dean, na kung saan ay kung ano ba yung feedback ng kanilang mga estudyante doon sa kanilang pagtuturo. Yun yung pagkakaintindi ko dito sa inter-radar reliability, na kung saan ay kung ano yung feedback ng mga estudyante nila o ano yung result ng pagtuturo nila, kung ano yung mga method na ginawa ng mga guro sa pagtuturo nila, at kung ano nga ba ang natutunan ng mga estudyante nila
sa pagtuturo ng guro sa kanila. Parang ganun yung pagkakaintindi ko sa inter-radar reliability. If ever na may pagkukulang, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po.